This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome Weepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday! Ay, Tuesday. Oo nga, Tuesday na. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Cripsilog is a Spotify exclusive, so makakapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng Cripsilog. Exclusive yan sa Spotify. Tama, at kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for podcasters and lahat ng tools for you to start your own show. What's up? Happy Tuesday nga, Glenn. Happy Tuesday. Na late tayo this week. Oo nga eh. Bakit ba tayo na late for today? Nanay ko kasi. Oo, natapos na ba Nagzo-zumba pa mag-zumba kasi. ang airmat mo? Oo. Nakabalik na siya sa Baguio. So, Wow. pagkaalis niya, nag-set up na ako kahapon. Mm. Late ko na actually nabasa yung message mo na na nagpalit ka Oo ng nga, shift. nagtatanong ako sa'yo. Parang, anong oras ba tayo? Mga ganyan. Kasi nga di ba ang plano Tulog ko nga, ako parang nun. gusto ko nga sana pumunta dyan sa inyo para magkasama ulit tayo. Oo. Ganun. Alam ko naman kung ba't gusto mong pumunta eh. Bakit? Kukunin mo yung pasalubong sa... Baka magkalimutan ako napupunta dyan. Kung naubos mo na yata. Di ka ginalaw, pero ang sarap. Kwento ko na lang sa'yo. At tungkol saan ba ang pag-uusapan natin today? Ayun nga, pag-uusapan natin today ay nangyari sa Japan noong May 1997. May isang pugot na ulo na natagpuan sa labas ng isang school sa Kobe, Japan. At nashook ang buong bansa dahil ang pugot na ulo nito ay it belongs to a recently missing little boy. Ayan, so trigger warning na kaagad kung hindi subtle ang Oo ating nga title na The Kobe Child Killer. Alam niyo na na maraming triggers sa episode na ito. Oo. So, ayan. Kung Yun ang hindi enough pag-uusapan yung natin. trigger warning sa simula ng episode. Oo, Ito, ayan. baka medyo subtle kasi hindi masabi masyado kung violent. Kung hindi enough na sinabi natin na we talk about murder, true crime, Ayan. etc. Ito. Ayan. Okay, so before we go that route, kumusta? What's good? What's good? Ayun nga, so kahapon, inihintay kita mag-message kasi nakaset up Okay. na ako. Tapos sabi Shit. ko, nung nabasa ko yung message mo na na magpapalit ka ng sked. Sabi Shift. ko, ay baka natulog to. Sabi ko, baka balak niya gumising na right before shift. So nagligpit na ako at umalis na ako at nanood ng Okay. Barbie. Kamusta yung Barbie? Saya ng Barbie. Ay, talaga. Mm-mm. Gusto Ayan. ko panoorin Oppenheimer nga eh. Gusto ko nga Ayan. din. And, Ikaw, kumusta? The way Nolan intended it to be, IMAX ba? Ganon. Hindi, sabi niya IMAX, meron pa ba iba-ibang IMAX pala? 70mm something? Yun yata yung ideal talaga. Meron ba tayo nun? Ganun ba yung mga IMAX natin? Hindi ako sure, pero ang sinasabi nila dapat to make sure na Atmos yung Sound. Hindi ba lahat yata ng IMAX? So okay lang kahit hindi IMAX as long as Atmos Dolby. Parang ganun ba? Siguro Okay. para dinig mo yung pagsabog sa pool sa mukha mo. Ganyan. Oo. Sige. Ayan. Ikaw, kumusta? Okay naman. Nung Friday, nung after natin mag-record nun, ayun nga, nanood din ulit ako ng Bunganga Battle Royale. And ayun, ang saya. So, andun si Vinyas pa rin kasi show niya yun. Tapos, ayun, pakonti yung mga queens kasi very drag race nga yung format niya.
Mm. Ah, tapos andun si Brigiding kasi meron siyang drag daughter dun nakasali and ang galing. Ang gagaling nila lahat, nakakatuwa. Ayun. Samahan niyo naman ako kasi every Friday siya. Hmm. Open house 7 p.m. and then 8 p.m. mag-i-start. 2 hours lang mostly. Siguro mga 10 tapos na yung show. So ayun, masaya. So punta lang kayo sa tinyurl.com/BBR ticket kasi Bunganga Battle Royale yun. BBR ticket. Na-figure out 1,000. na ba ni ano, na-figure out na ba Nino. ni Brigading kung saan ka niya nakilala dati? Ay Hindi pa hindi, din. hindi, hindi, hindi. Ayun. So, ayun, every Friday siya hanggang I think hanggang August. Parang yun na Hanggang yata yung grand maubos sila. finals. Oo. Hmm. Ano pa Ayan, ba? support your local queens. Oo nga, yun. Another Um, one, dumaan na kami yung Baguio din nung last weekend. hmm, 'Di ba bumabagyo nun, nung time na Ay, oo, yun. nakita ko yung video mo. Grabe, dapat sa MacArthur ba yun o Marcos? Marcos Yung daan, Highway, Marcos Highway yun. Kasi yun yung parang safest yata. yung maluwag, Kasi oo. oo, Canon medyo So, delix daw, sabi. mm, mm. Ayun. Parang meron naliko ang maling ano, parang may nadaanang maling ano, parang it's between left or right na straight na daan. Left yung dinaanan namin. Napunta Mali kayo sa pala. Kenon. Hindi, napunta kaming, ano yung Asin Road ba yun? Parang bago lang Asin daw siya. Road, Oo, parang paglabas namin, nadaanan namin yung ano, Bencab. Ayun. mm. Ayun, may mga tunnel, dalawa. Maliit lang naman. Anong tawag doon? Asin tunnel ba tawag doon? Pero, ayan mo, siguro mga 300 meters lang, 500. Pero, Hmm. grabe. Kasi nga, foggy, umuulan, bangin-bangin, zigzag. So, parang, kinakabahan ka mamaya, may sumalubong sa'yo na, tapos biglang mabangga Ah, ka, mahulog ka sa bangin, or may mm, bumagsak kasi nga umuulan din, mag-landslide, gano'n. So, nakakakaba. Pero, ayun. and yet you're still Nakaabot naman. here. Akalain mo yun, masamang May damo talaga. may mission ka pa sa mundo. Diyos ko Ah, po. Ayun. ayan. Sandali lang naman. Kumain lang din, tsaka natulog. Grabe, minamani niyo ang pagbibiyahe sa Baguio, kain, tulog. Ayun. Mm. Ayun. Hmm. Ayun, ano pa ba? Do we Ayun have lang naman so ano, far. ano ES? yan? Ay, oo nga. ES, For our Cripsilog ES, sabi nire-recommend ni Marlon yung ano, based on a true story, yun yung title sa Peacock kasi very true crime siya. Alam mo yung si wife mahilig sa true crime podcast. Tas mag-asawa Hmm. sila. Ganun. Maganda daw, nakakatuwa daw, sabi ni Marlon. So, ayun, gusto ko nga rin panoorin. Series daw Yung ba yan o TV movie? series, sa Series. Peacock. Pero Mm. it's available naman din siguro somewhere. Ay! Hmm. Meron pang isa kaya lang. Okay, kasi nandito ako sa ano, sa lipat na lang ako dito sa Cripsilog account. Sabi niya, "Hi G boys, just listen to the episode today. Grabe nakaka-relate ako doon sa salbahing." Ay, nabasa na yata 'to. Salbahing Tita? Bakit? Oo, tama, naalala ko na 'to. Oo, ayun. Secret lang daw yung name niya. So, yun. Okay na pala 'to, hindi ko lang na-note na nasabi na. Ayun. Else? Ayun lang. So, we're back. Okay, ayan, puwede na. Pwede Saka na yung na. mga shoutouts ano. Oo. Sa ano, sa slide. Correct. So, yan. So, handa ka na ba sa Start ating na po episode tayo. today? Start na tayo. Alright. So, ayun nga 'no, Japan, 1997, may nakitang pugot na ulo ng bata sa labas ng isang school. Ang, nagmamay-ari ng pugot na ulo na ito ay isang 11-year-old na nagngangalang Jun Hase. At habang iniimbestigahan nila kung ano yung nangyari, sino yung mga involved, pa-weird ng pa-weird at pa-shocking ng pa-shocking ang mga detalye. Nga pala sinadjust ito ni Yuki Mochi. Thank you so much, Yuki, sa pag-suggest. Kasi alam na alam talaga niya nung nakita daw niya to sa Ay, TikTok. Ay, magugustuhan to naku. ng mga Pang creepers. Cripsilog to. Correct. So, ayan. Nung araw na nakita si Jun Hase, May 27, 1997, sobrang early morning,
hindi pa dumarating sa school yung mga estudyante ng Tanohata Elementary School. Yung janitor actually ang nakakita. Siya yung nakataon dun sa ano. Buti lang nakita niya before magdatingan yung mga estudyante ano. Pero yun nga, nakatusok sa taas ng gate yung putol na ulo What? nung biktima. Parang very head on a spike, ganon? Parang ganun ko siya na-imagine. Baka, ang pagkaka-describe kasi on top of the gates was a severed head. So hindi ko alam kung pinatong or may Nakapatong lang. spike. Oo. Oo. Ay, okay. Oo nga, no. Yeah. Nakapinatong lang. Sige, sige. But I think walang difference masyado kasi Okay parang lang pala. Pinatong lang naman pala eh. Okay. wow. Hindi naman head Anong on a ba? spike. So, Sorry, yan. sorry. Ayan, so Ay, nagtawanan na sorry naman po. kami. Pero yun, ang biktima ay si Jun Hase. At alam mo kung i-google niyo yung picture, yung napaka-cute niyang bata. Parang Ala. paano may gumawa ng ganitong karumal-dumal na bagay dito sa Sige, batang I'm to. Googling. Ayan. Kasi Ay, napaka-inosente. Jun, tas apelido niya Hase, Jun ay, Hase. oo nga. Parang chubby-chubby nga siya. Tapos Oo. nakasmile Parang, pa siya. what? Parang, how could anyone do something like that sa batang Okay. walang kasalanan Oo kahit nga kanino? eh. Anyway, he was 11 years old. At dun sa eksena kung saan nakita ang kanyang ulo, nakita rin ang katawan ng 2 patay na pusa. Ayan, so trigger warning din sa mga animal, Nako, may mga pet animals eh. lovers. Oo. Minsan mas nakaka-trigger nga sa kanila kapag pets yung namatay. And may iniwang note yung killer. Sabi niya dun sa note, this is the beginning of the game. You police guys, stop me if you can. I desperately want to see people die. It's a thrill for me to commit murder. A bloody judgment is needed for my years of great bitterness. Ayun yung laman nung note. At alam mo yung isa pang detail na medyo mas nakakainis. Yung note na yun, iniwan sa bibig nung biktima. As in, nakakarampal siya, nakastuff siya dun sa loob ng mouth. Parang, Ay, sorry. Natanggal Hindi- kita sa stream. Kasi ilalabas ko dapat yung notes ko. Magno-note ako. Eh, in space bar ko. Natanggal Sabihin ka. Sabihin ko lang kung ayaw kitang kasama sa show. Sabihin mo na lang kung gusto mo ikaw. Send ko na lang yung notes. Sorry. Ano yung sasabi mo? Teka, paano ko Ayan. ilalabas yung, ayan, spotlight. Sige. Ayan, Okay. notes. Ayun, notes. Notes. Oo, magna-notes kasi ako. Magna-notes ka. Ayan. Okay. Ayan. You were saying? Ayun nga. So medyo nakakainis yung part na yun kasi parang it's adding insult to injury na pinatay mo na nga yung bata. Tapos nilagay niya yung note sa bibig ng bata. So hindi natin alam kung paano tumatakbo yung kanyang utak. But one thing is for sure, nag-uumpisa pa lang siya. Yun ang sabi Oo ng nga eh. note. This is just the beginning of the game. At parang laro lang sa kanya yung mga ginagawa niya. He's taunting the police. Gusto niyang maghasik ng lagim. Ayun. And parang may pinanggagalingan siya, pinaguhugutan siya. Sabi niya, bloody judgment is needed for my years of great bitterness. So di natin alam kung anong nangyari sa kanya. Eto na. After that note at after mahanap yung katawan, dumating ang isa pang sulat sa media on June 6th. Parang almost a few days after nung nahanap yung katawan. At it appears na itong sulat nito ay galing sa same person who committed the crime. At sinulat niya doon ang isang confession, medyo mahaba-haba. And nag-promise siya na more bodies will come. Parang gano'n. Tapos another letter, this one, June 3rd ang date niya pero mas late siya dumating. This one, medyo siya, nagpakilala na siya dito, nagbigay siya ng sarili niyang nickname. Nagsulat siya ng mga Japanese characters at pag pinagsama-sama mo, ang mababasa mo ay alcohol, devil, rose, saint, and fight. Yun yung meaning ng individual na characters. Pero pag binasa mo, Seito Sakakibara ang kanyang pagbabasa. So parang yun yung binigay na name niya sa sarili niya. And that's how he was referred to sa media moving
forward. Seito Kakikabara? Tama ba? Seito Sakakibara. Sakakibara. Yes, at ang haba nung letter niya, it contained May time. 1,400 words. And nagbibigay siya ng warning sa mga next niyang plano. And medyo he made it clear na hindi siya one-time killer lang. Kasi nga he was saying na it's just the beginning of a game. Sabi niya, I'm putting my life at stake for the sake of this game. If I'm caught, I'll probably be hanged. Police should be angrier and more tenacious in pursuing me. It's only when I kill that I am liberated from the constant hatred that I suffer and that I am able to attain peace. It is only when I give pain to people that I can ease my own pain. So parang what does that tell Oh. you? Parang kung ikaw yung nakabasa nun, anong idea yung May matindi siyang maiisip mo? galit sa society, parang ganon. Siguro feeling ko Mm. inapi siya, binuli siya, mga ganyan. Kaya Mm. feeling niya, gaganti ako. No? Yun na parang, ganito binigay niyo sakit sa akin, ipaparamdam ko sa inyo. Correct. Ako din. Yun din yung na-pick up ko dun sa sinulat niya. And di mo tuloy malaman kung may kisympathize ka ba sa kanya or would you pursue na bring him to justice kasi hindi natin alam kung ano pa yung napagdaanan niya. So, ayun, yung media nagkagulo dun sa pagdating ng mga letters na yun. Pero, naging careless sila kasi in one report, nagkamali sila ng spelling or pronunciation, I think, sa isang press release. And yung pagkakamali na yun, nagalit lalo itong killer. Oh. Nagsulat siya ulit and sabi niya sa sulat niya, from now on, if you misread my name or spoil my mood, I will kill 3 vegetables a week. If you think I can only kill children, you are greatly mistaken. Now, vegetables ang term na ginamit niya for the victims. So which is weird but Oh, okay. pero take Nag-ano note siya mo dun kasi may Hmm? vegetables. Kasi may significance yun later. Oh. Nag-ano siya dun Karen de los Santos. Ano yun? Ay, oo. De los Reyes! De los Santos. Galit siya sa pagkaka-mispronounce. So, some people take offense kapag namamali sa pronunciation ng pangalan nila. Ikaw ba? Sanay na Let's ako make sa this about tabaheros, us. parang buong buhay ko. Lagi na lang, umabot na nga sa credit card, mali pa rin yung yung Naalala ko yung tabaheros pa din. nag-book ka ng eroplano. Sabi mo sa vlog mo dati. Oo, yeah. Ayun. So, di na ako na Ikaw ba? May Hindi, nakakamali okay ba sa lang. pangalan mo? Wala naman. Medyo mahirap siya, lalo na kung sasabihin ko lang, Gideon, ganun. Merong ibang hindi nakakaano agad eh. Kaya minsan sinasabi ko na lang, kunyari pag kape or kung anong order, pangalan ko Gav. Oo. Para Alam ko madali na. lang. Naabutan pa yung coffee mo dati. Starbucks name. Ayan. So, ayun nga, sabi niya, pagka nagkamali pa daw ulit, papatay siya ulit ng what he refers to as vegetables at hindi lang daw children ang kaya niyang patayin. So, nag-assemble sila ng 500 katao na team ng police just to solve the murder. Para lang ma-stop kung ano pang mga deaths ang pwedeng mangyari. Nagkaroon ng mga neighborhood watch at yung mga parents medyo may panic na. Sinasamahan na nila mga anak nila papunta at pabalik ng school. In short, nagkaroon ng takot dito sa Kobe sa Japan. Familiar tong Kobe kasi if you recall, si Cannibal natin dati, si Kobe Cannibal. Wait. Si Kobe Cannibal. Baka ako. Yung topic mo yun. Si Kuyang, the Cannibal who walked free. Okay. I see si Issei. Issei Sagawa. He's from the same town ba to or whatever. District. Ganyan. So, excuse me, so ito na. On June 28th, may nahuling main suspect. Ang bilis may nahuli. Ilang days? Ilang days yun? So, wala pang 1 month? 1 month lang. Kasi May 27 nangyari, tas June 28. A month and a day. Bale. At hindi lang yun nakakagulat na nahuli na kaagad. Pero mas nakakagulat,
was the fact na yung killer na nahuli nila was a 14-year-old boy. Bata lang din siya. How did they Mm. come up with this na siya yung Yung yes, killer? and isa-save ko yan for later. I will tell you Sige. how he got caught. Pero pag-usapan muna natin itong si Seito Si Kuya. Sakakibara, 14-year-old boy. By the way, most of lahat karamihan na nalalaman natin sa kanya galing sa kanyang diary. Kasi Oh. he kept diaries at nandun yung mga most twisted confessions niya and yung mga gusto niyang gawin. Kaya ang daming nalaman tungkol sa kanya. Pero sino ba si Seito Sakakibara? So he was born July 7, 1982. At yung kanyang real name, they wanted to keep it a secret. Dun sa Japanese judicial system kasi, pinangalanan lang siya as Boy A to protect him kasi nga Bata he's pa. less than 16. And sorry, nag-declare ako ng throat. Pero Okay later lang. on, merong isang Japanese tabloid na nagalit sa kanya and ni-release yung totoong pangalan niya, which is Oh. Shinichi Azuma or Shinichiro Azuma. Parang ganun yung kanyang pangalan. Galing siya sa isang very regular, ordinary family. Kasama niya yung nanay niya, tatay niya, 2 brothers at isang pet dog. And yung kanilang grandmother na very, very close sa kanya. So, walang anything about his family life that would suggest na he grew up in violence or in parang negative environment kasi maganda yung background niya and minahal siya. Mahal siya ng lola niya. Sabi nga dito, yung lola niya, she loved him as much as anyone would love their grandchild and treated him better than anyone else would. Okay. Tapos siya naman, naniniwala naman siya na nobody aside from his grandmother would be able to truly love him for who he was. Ayun. Kaya, sobrang bigat sa kanya nung namatay yung lola niya. She passed Oh. away dahil sa katandaan na rin siguro. So, he took that really hard. Sa high school nila, or sa neighborhood pala, he was described as unpopular. Siguro hindi siya pala kaibigan. Tapos siguro may may attitude problems, ganyan, or behavioral. Na-involve minsan yung mga social workers at winarningan nila yung nanay ni Seito sa Kakibara about some signs na nakita nila sa kanya na describing him as mentally unstable. Pero walang ginawa yung nanay niya. So, hindi na nabanggit kung anong signs yung sinabi. Pero siguro hindi nila Taurus daw masyadong yung sign. anong birthday ba niya? July 7, July. At Leo Ju- ba yun? Ay, hindi. Cancer. Okay. July July 7. July Cancer. 7. Ayan. So, etong nanay niya actually, excuse me. Sorry, hindi tayo makapag-edit ng maayos today kasi ipapublish natin to today. So, Same kung may day edit mga, po tayo ngayon. oo, maipublish lang. So, yung term na ginagamit niya for his victims, yung vegetables, that actually came from his mom. Sabi sa kanya, kapag nininervyos ka, imagine mo na yung mga tao sa paligid mo ay vegetables para hindi ka nervyusin. Siguro kapag may social anxiety siya or kapag public speaking, ganyan siguro parang, di ba ganun minsan yung mga sinasabi nilang tips and tricks? Imagine mo na they're inanimate objects, ganun. Para Ay, I mawala yung see. stage fright. Ganun daw. Okay. So I guess something clicked in his head and sa paningin niya, ang mga tao ay vegetables lamang. Parang ganun. Tapos yung fascination niya with death, I reported na nag-umpisa nung namatay yung kanyang lola noong 1993. Habang nasa school siya, nagsimula na siya magdala ng mga weapons sa bag niya at nililista niya yun sa kanyang diary. Sometimes may hawak siyang knife sa loob ng bag niya or scissors, yung nilalaro-laro lang niya. Parang it gives him power daw. It makes him I feel see. powerful. Gets. Tapos,
Not long after mamatay yung grandma niya, namatay din yung pet dog niya. Mm. So medyo malaking blow yun sa kanya, losing both of them. And he felt like wala siyang control na namamatay yung mga loved ones niya. So it didn't help his mental health. One time, nung patay na yung aso niya, may nahuli siyang stray cat na kumakain dun sa food bowl nung aso niya sa labas. Mm. And hinuli niya yung pusa na yun. And all he could think of was to catch and kill yung pusa na yun. Parang siguro sa galit niya or Parang ba't mo yung with kinakain his yung pagkain ng aso ko, ng mga gano'n. aso. Or also out of curiosity or to satisfy an impulse. Mm. Ayun. So, inano niya, pinatay niya yung pusa na yun. And it gave him a feeling of control. Kasi 'di ba recently parang namamatay yung mga loved ones niya and it's beyond his I control. see. If he controlled death, if he killed something by his own hand, it gave him the control and parang naramdaman niya yun as something exciting. Tapos dinisect niya yung pusa na yun na pinatay Okey. niya. And ginawa niya yun sa marami pang ibang animals. Pero, well, before the cat, tinry niya na yun sa mga maliliit na animals eh. Sa mga frogs, ganyan, sa slugs. Pero dun sa pusa niya naramdaman yung sexual thrill for the first time. So Oh. yung, the idea of killing yung cat humalo sa pleasure, sa utak niya, and hindi niya na sila hiwalay. So he Mm. had his first orgasm nung dinisak niya yung pusa. Sabi, sexual release, pero that's how I interpreted it. Baka nag-orgasm siya. Same. Mm. So, yun, he started, dissecting more cats, tapos nagbebehead siya ng mga kalapati. Ganyan. Tapos, sinusulat niya sa diary niya na ito ay kanyang hobby lang or kanyang game. And ginagawa daw niya to para maintindihan niya how death works. Pero gusto daw niyang ma-experience ang something more kasi he's getting bored na of killing cats. And gradually, he found himself fantasizing about how it would feel kung papatay siya ng tao. I see. And that's what brought him to that day na nag-decide siya na go on a murder spree. Remember si Jun Hase yung nakita sa gate na putol Hmm. na ulo? He was not the first victim. Actually, Oh. siya yung panghuli. So pag-usapan natin yung first niyang attack. 'Di ba May nangyari yung kay Jun Hase? Mm. Ang unang-unang attack na ginawa ni Seto was February 10, 1997. Mhm. Around 4 p.m., may dalawang school kids that were confronted by a strange young boy na nilapitan sila at may hawak-hawak siyang martilyo. Tapos inatake niya tong dalawang batang to pero thankfully nakatakbo sila at nakasurvive sila. They're both little girls. One of the girls nakauwi at nakapagsumbong sa tatay niya na yung attacker niya was wearing a school uniform blazer at yung bag na described din niya which was a common bag na ginagamit ng mga middle schoolers. Ay, So parang nagka-idea na estudyante somewhere okey. nearby Okey. itong umatake. Pero hindi siya na-identify, hindi siya nahuli. Yung pangalawang attack niya was just the next month, March 15, 1997. Naglalakad-lakad siya sa isang park around noon. Dala-dala niya ulit yung kanyang martilyo. Tapos, may isa siyang nakitang potential victim, a random young girl na naglalakad lang mag-isa, si Ayaka Yamashita. At tinanong niya si Ayaka parang, could you take me to a place where I could wash my hands? Parang gano'n, naghanap siya ng, I guess, Okey. faucet or poso, yung ganyan. So, sinamahan naman siya nung bata. I guess nagtiwala kasi naka-school uniform. Parang, baka schoolmate. Parang ganun siguro yung thinking niya. So, sinamahan siya. And pagdating nila dun sa dun sa lugar kung saan siya maghuhugas ng kamay, sabi daw niya dun sa girl, could you please turn around? I want to give you my things.
Nung tumalikod siya, dun niya pinukpok ng martilyo sa ulo. Tapos nung natumba, tumakbo na kaagad itong si Seito sa Kakebara. Okay. Yung biktima niya na yun, si Ayaka Yamashita, was 10 years old. Pero buhay Ta naman si Ayaka, no? Tama ba? yes. Okay. So, ito, actually after niyang salakayan si Ayaka, may nakita siyang isa pang victim, which is 9-year-old Kazumi Ishikawa, at sinaksak naman niya 'to sa tiyan. Shit. Tapos, yes, tama, naka-survive si Kazumi. Si Ayaka, she needed serious medical attention kasi, yun nga, pinagpupukpok siya ng martilyo, and, nadala siya sa ospital. May nakakita dun sa katawan niya kasi right after niyang pukpukin, tumakbo na si Seito, 'di ba? Mm. So, nadala pa sa hospital itong si Ayaka, and dun siya sa hospital agaw buhay pa. Okay. Pero yung isa, yung na-stab niya, yun yung naka-survive. Ay! The next day, Natenggi si Ayaka. hindi pa. Sa hospital Okay, pa. okay. Sorry, hala. Hindi natin tinatawa. Oo, hindi kasi natawa daw ako na parang pero si ano, yung nasaksak buhay pa. So parang okay, so Ah, namatay ba? Kaya so, napatanong ko. so, sorry, baka na-misinterpret. Hindi namin natawa na namatay siya. Oo, hindi. Kasi Okay. nag-uunahan kami, nagkakalituhan kami kung sinong nabuhay Kung or sino, sinong namatay. oo. Ah, Sige, ayan. yun pala. Yung naka-survive, yung Napokpok. napokpok na martilyo. She later on succumbed to her injuries. Oh, okay. Sabi ni Seito sa kanyang diary right after niyang gawin yon, kinabukasan, sabi niya, "I carried out sacred experiments to confirm how fragile human beings are. I brought the hammer down when the girl turned to face me. I think I hit her a few times but I was too excited to remember." Tapos, yun nga, days after the attack, namatay na si Ayaka. Nung nalaman ni sa Kakibara, ni Seito na namatay, agad-agad siya nagsulat sa kanyang diary. Sabi niya, "This morning my mom told me that the girl seems to have died. There's no sign of me being caught. I thank you God, ano nga yung pangalan? Bismoyduki for this. I thank you God, Bismoyduki. Nakalimutan ko yung Tignan ko. yung spelling ng Bismoyduki. Bismoyduki. Sige. Mali ata tong Titignan ko. ko dito. Basta parang siya, ang description niya dun sa notes niya is ulo ni Buddha with a swastika. Sige. Yan. So, I thank you God for this. Please continue to protect me. So, yun yung nilagay niya dun sa notes niya nung nalaman niyang namatay yung kanyang victim. Siyempre, masaya siya kasi hindi nakasurvive. So, there's no sign of him nga being caught. Pero, it seems like this God had different plans for him because, remember, the other girl, yung in-stab niya sa tiyan, si Kazumi, she survived at she recovered and eventually siyang tumulong sa mga police. Pero it wasn't until Junhase was attacked na naka-recover siya. So nagpagaling muna siya, tapos nung inatake si Junhase, that's when she worked with the police at na-identify nga na itong si Seito Sakakibara yung assailant niya. I see. So it's nung tinuro na siya nitong si Kazumi, it's just a matter of confirming kung si Seito talaga yung yung suspect. And alam mo kung ano lang ginamit nila to confirm? Kinompare lang yung handwriting dun sa notes and yung diary. Okay. Walang And difference much. Okay. it's the exact same thing. Okay. Tapos, yung diary entries pa niya ay confessions ng mga pinaggagawa niya. And it contained the exact same handwriting at may mga detalye pa doon na hindi ni-release ng police sa public pero alam niya. So, Okay. yeah. Teka nga lang. Bakit? Uubo ka? Ayan. So, yun yung question mo kanina. Bakit? Paano siya Paano siya nila nahuli?
Meron bang Ayan. mas kunyari, 'di ba, I'm not sure kung anong term nila dito legally. 'Di ba meron bang parang mas conclusive ba na, or scientific na siya yung pumatay, or enough na ba yun sa court, yung mga gano'n? I I think nag-confess din siya later Nag-confess kasi din, hindi okey. siya hindi siya Not plead guilty ng plea, mga gano'n? not guilty. Oo, I think, from oo. kasi nung 3 weeks ago ko pa 'to ni-research ta's hindi tayo Mm. natutuloy lagi. So, may mga nakalimutan na akong mga Oo, pero hindi detalye. malay mo nandiyan, sige, let's go. Sige. Yung pangatlong attack, yung the day that he met June Hase, sa daan. Actually, kilala niya na 'tong si June Hase before. Mm. Magkaibigan si June at saka yung kapatid niya. So, si June Hase was supposed to go to his grandpa's house at yun yung paalam niya sa kanyang pamilya, nung araw na nawala siya. Nung naglalakad na siya, purely by chance, nakasalubong niya 'tong si Seito Sakakibara. And yun nga, dahil kilala niya yung kapatid ni Seito Sakakibara at ilang beses na rin siya nakapunta sa bahay nila. So, parang friend niya na din. Mm. So, si Sakakibara, he said in his diary na medyo confusing yung feelings niya when it came to Jun Hase because napakabait daw ni Jun Hase sa kanya. Oh, oh. So, parang conflicted siya. And he felt na ako ay sinner, hindi ko deserve for someone to treat me well. At dahil meron akong gantong conflicting feelings, I have to get rid of June para mawala na tong gantong feelings. Shit. Parang ang gago, 'di ba? Na parang, "You make me feel confused kasi bakit ang bait mo sa akin, hindi ko deserve 'to. Oo. Patayin na lang kita para wala akong ganitong emotion." Oo, true. Para Grabe. pure evil Ang na lang ang twisted, maramdaman ko. okey, oo. Ay, what the hell. Tas siyempre bata yun, eh, parang ano naman ng gagawin niyang sa'yo, 'di ba? Mm. Tsaka hindi naman niya So alam yung mga ginagawa mm, mo, sinabi mo ba, 'di true. ba? Kaya nga. So, sabi ni Sakakibara kay June, may nakita siyang, color blue na turtle dun sa isang hill na malapit lang and sabi niya, "Tara tignan natin." Etong si June dahil nga kilala niya na, he trusted Sakakibara, wala siyang reason para hindi sumama. So, sumama Mm. siya. And, dun siya sinakal ni Sakakibara and thankfully siguro, unconscious na siya nung siya ay dinecapitate. I Yun see. man lang, 'di ba? Kasi sinakal mo na siya. Sana yun yung nangyari. Mm. So, ang ginawa niya, he wanted to cover up yung ginawa niya. So, tinago muna niya yung katawan dun sa ilalim nung parang bodegang some sort na ganyan. Tapos yung ulo inuwi niya. Okey. So, una tinakpan muna niya yung katawan ng mga garbage bag tapos, ay sorry, nagkamali ako ng detalye. Sinakal niya si Mm. Jun Hase and Mm. then tinago niya yung katawan, tinakpan niya tapos umuwi siya. The next day, dun siya bumalik, may dala-dala siyang garbage bag at handsaw. Dun pa lang niya, Pupupuntahan. ide-decapitate. Okey. Nung tinanggal niya na yung ulo, binalik niya yung sa pagkakatago yung katawan. Uh-huh. Tapos he took the head home and my God, yung mga ginawa niya dun sa ulo nung bata. Ay Ano? nako, yung trigger warning ulit. He Oo. he said, he told the police that he played, ayan pala, nag-confess pala siya. He later told the police he had played around with the head before violating it. Um, Tinanggal niya yung mata, dinisfigure niya yung mukha, nislit niya yung mouth from ear to ear, and sabi niya he also drank the blood from the head. Mhm. So, grabe yung Okey. yung disrespect niya na ginawa niya dun sa katawan ng bata. And ayun, yung mga investigators, they had their suspect and sabi nila meron na daw sila mga evidence to back them up. I guess na-recover nila yung mga Oo. saw, yung martilyo, ganyan. Mm. So, ayun. I think din kaya nag-confess si Seto Sakakibara knowing he's only 14. That gave him the confidence na parang hindi niyo naman ako Ah.
mapaprosecute because I'm a Oo. child myself. Mm. And so that brings us to the trial. Itong trial, yun he faced the court and he was made to answer for his crime. Pero being 16 years old, he was just too young to be tried as an adult. So even with the yung mga acts, mga violent crimes na ginawa niya, he was aware that the law would still protect him being underage. Mm. So instead of a life in prison, or kung made-death sentence man siya if he was an adult, dahil bata siya, pinadala siya sa isang medical reformatory for juvenile Hmm. offenders Mm. sa Western Tokyo. At Okey. yun, medyo controversial itong decision na to ng court. Bakit? Nagalit actually yung mga Hapon, yung mga Ay, nakabalita sa okey. news. Kasi parang you executed your crimes na parang adult. So why aren't you being tried as an adult? Parang ganun. Okey. So anyway, 'di ba may parang may chance nga na medyo may mental health challenges siya. So he would receive psychiatric treatment and counseling habang nandun siya sa medical reformatory na yon. And then nilipat siya noong 2001 sa isa pang reformatory where he would learn social skills before siya ibalik na naman the following year dun sa medical reformatory ulit. At Okey. ayun nga, ah, hindi nga natuwa yung mga tao na hindi siya nakulong or did not receive death penalty. At ang law ng Japan, ah, nag-give in sa pressure ng mga tao at binaba nila yung age of criminal responsibility from 16 to 14 Okey. dahil sa 14 kaso si nitong Saito. oo, dahil 14 siya. So Pero hindi parang nag-apply sa kanya kasi nga hindi nag-apply. okey. Pero parang moving forward, pero grabe yung Oo. tindi siguro nung backlash nung mga tao sa ginawa niya for them to change the law just like that, 'di ba? Mm. Tapos maraming nagalit na parang only 6 years during his treatment ay parang nag-decide na sila na magaling na siya. He's cured of his violent tendencies Okey. and he was released. Pero under Oh, supervision. okey. Mm. Parang si ano din, si I know a Kobe couple. Cannibal din. Issei, oo, Oh, 'di ba he release. also walked free. Mm. So, ah, nung na-release siya, he was on probational basis at January 1st, 2005, dun na yung nag-grant yung kanyang yun yung binigay niya yung full release niya na hindi na siya kailangan Okey. mag to check in with them from time to time. Mm. Yung parole board na nagbigay ng kanyang release, sabi nila, in-interview naman daw nila siya on multiple occasions and in-examine yung kanyang results sa correctional facility niya. And na-conclude nila na maganda naman daw yung results na Okey. lumabas. So parang they had no issue releasing him. So, ayun, ay, na siya, this was regarded as a successful parole and he was reintegrated back sa society nga. Society, okey. And pero this was during parang multiple protests sa mga tao. There were calls for him to be transferred to an adult prison after niyang Kasi adult na siya. ma-rehabilitate. Oo. Okey. Which is I think parang oo nga no, sige nung minor ka, sige let's put you in this reformatory. Pero ngayong adult ka na, face mo na as an adult yung ginawa mong crime. Tama ba yun? Parang ikukulong ka na kasi as an adult. Kaya lang ginawa mo yun as a kid, hindi naman as an Kaya, adult. ayun nga yun, parang may talaga, may debate talaga on the results. Sabi nung kanyang tatay, kasi pati parents nila sobrang aware na itong freedom na binigay kay Seto sa kay Barry is not going to come easy. Kasi maraming negative na reaction na mangyayari. And sabi ng tatay niya, our son is now doing his best to have courage to plunge into the world of anxieties and uncertainties.
I believe there will be a long and tough road ahead of us and our son. But if possible, I hope the public will watch over us quietly. Parang ano naman yung parent niya, parang di naman sila parang remorseless or what. Mm. Pero siguro dahil anak pa rin naman nila. Parang Parang sinasabi feeling nila ko, na bigyan ng mm, chance ba? ah, A second chance to life? I guess. Tapos yung mga pamilya ng mga nasaktan ni Seito Sakakibara, they were notified kung nasaan siya, yung mga whereabouts niya. Siguro for their own safety. Safety? Okay. Mm. Pero as of 2004, less than 10 years after niyang gawin yung mga krimen niya, he was no longer required to report his location and soon he disappeared from public view completely. Oh, okay. Yes. Pero not for long kasi nung 2015, Oh. nag-decide si Seito Sakakibara na sumulat ng autobiography at napaka-controversial nung book niya. The book was entitled Zika and Pangalan ko. not parang nung nalaman ng mga family na he was publishing a book, syempre nag-protest sila. Pero it didn't stop the publisher and soon the book appeared on the bookshelves ng Mm. mga stores nationwide. Sabi ng publisher, pagja-justify niya kung bakit nila pinrint yung book, he said, "We Mm. never had the opportunity to read the personal account of a juvenile criminal at this level. Although I understand the book will receive a great deal of criticism, I believe that the book details events that speak to issues of juvenile criminal accountability which are still relevant today." Yun yung Okay. pagkaka-justify nila na parang kailangan nating malaman kung how their mind works. Mm. Pero really, book, parang magpa-profit siya. Ayun nga isang problema 'no, parang na-profit siya off dun sa mga ginawa niyang krimen, 'di ba? Kaya binablock din ng pamilya. Mm. Ayun, lalo na yung family ni Jun Hase. They were the family that objected most of all kasi dinetalye talaga dun kung paano ginawa niya Oh. kay 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 June Ang and sad lang parang 'no, para sa victims. mm. Imagine mo yung anak mo, makikita mo kung dine-describe dun kung paano ginawa niya sa anak mo. Mm. Pero yun nga, the book went on sale and worse than that, naging bestseller yung libro niya. Mm. My God. So, parang for you to be on the bestseller list, kailangan meron kang Mm. ma-achieve na certain number of sales. And Mm. kung may ganun karami kang nabenta, ibig sabihin ganun karami yung nagbasa. So, parang Mm. ganun da karami yung mga, ba't ka tumatawa? Nakaalam. Hindi kasi i-ano ko lang sa'yo, 'di ba? Coming from a bestseller author din naman. Kaya alam na alam mo 'yan. Parang may gusto ka, Parang natiyempo na ako eh. nakikita ko yung mukha mo. Para saan ko ba isisingit 'to? Hindi naman, Best-selling iba naman. author ng unang putok. Iba naman sa atin dito. Oo. Ay, sabi ko na nga. So, ayun, nandun yung graphic descriptions ng mga ginawa niya. And it was really hard for them to read dun sa mga pamilya. Tapos, the thought pa na he's receiving royalties para dun sa ginawa niya, Mm. parang was just another, parang adding more insult nga dun sa injury. Sabi, allegedly, si Seito Sakibara, he wrote a note of apology daw at inattach niya dun sa ilang copies ng book which he intended to send dun sa family. Pero hindi natin alam kung totoong ginawa niya yun or parang hindi ko alam kung Talaga ba? tama Ise-send bang mo gawin pa? yun. Oo nga eh, kasi parang insulting naman yun sa family na dito dinetail ko kung paano ko pinatay yung anak mo. And then, Pero may apology. Parang, it's medyo weird. it's Okay fucked lang up. siguro yung apology letter, sige. Pero wag na yung book. Book. Parang At ito, i-open up mo pa yung wounds ng family. tama. So, parang nag-heal na sila. They're trying to move on with their lives. 10 years nang nakalipas. Oo. Bubuksan natin to lahat. I-reopen natin. Papaalala ko lahat sa inyo yung mga ginawa. Parang ganun yung dating. At eto pa. So, tapos na tayo dun sa book niya, dun sa krimen niya.
may lumabas na website. And Oh, ito so far, yung pinaka-bizarre part na bakit? tong Ito kaso na na yung to. creepy. Oh. Just a few months after niyang i-release yung book, gumawa siya ng website. Ang pangalan ng website is Tomesa, which means The Unbearable Transparency of Being. Napaka-deep nung title ni Oo nga Bako. eh. Tapos, napaka-unusual kasi ang laman ng website ay mga pictures niya na hubad. So may mga Ah? Photoshop niya yung mga images. Nakikita natin As si in, Gideon, actual, binubuksan ko kinukuha na na. po ni Gideon ng kanyang cellphone. Photoshop niya yung katawan niya. Nilalagyan niya ng Hmm. katawan ng scorpion or ano pa nga yung isa doon? Nakalimutan ko yung isa. Basta inedit Anong name niya ng anong name ng ng website. website? Tinake down na yung Sakakibara. site, Ay, okay. pero Then, nasa archive yung pa yan. Teka. search mo Seito Sakakibara Sakakibara. website. Sige. Ayun. Tapos makikita mo yung mga pictures niya na ang weird. Siyempre, meron sa Reddit, may entry. May naghahanap Mm. din. Nakita mo ba? Teka, ayan. Loading. I'm not sure kung ito yun. Ayan, Ay, hindi nakikita siya ba? nag-load eh. Hindi Ayan, siya may nag-load. mga pag ganyan si Kuya. Ay, medyo Sabi dito, he took it down or he was forced to take it down. It Mm. doesn't work for a few months now. Don't ask me how I know this. Pero may archive ito. Teka. Ayan, malinaw ba? Loading eh. Ito, Ah. sa screen. Ay, ayan. Oh. Ayan, Oo ganyan nga yung eh. mga trip ni Kuyang i-post. Which is, ang weird. Ito. Tapos may mga, may mga notes siya doon. Anong lumabas? Ito ba yung kill? Hindi. Ito yata yung mga victims niya, no? Yung mga bata. Ay, nakita ko na. May alien din. Siya na to. Ala, batak pala siya, no? Nakita ko May na. May pa-abs. alien. Alam mo, ang tawag doon? Xenomorph ba tawag doon? Sa Yata. alien. Nakita mo ba? Oo. Okay. Papakita ba Kinlose ko na nga natin? lang. Sige, i-show mo yung yung parang Medyo ayan. hubad. Medyo Okay. graphic siya. Paano siya lilinaw? Ayan. Not safe for work. Ayan. Not safe for work. Parang edits niya kunyari yung alien, yung ulo ng alien. Ganon. Just, anong trip yan sa ito? Anyway. So yan, kayo na bahala mag-search kung gusto nyo pang makita yung iba niyang pictures. Oo. At he claimed na siya daw yung mga nandyan sa pictures na yan na inedit niya. Photoshop niya. I guess, Baka hobby kasi niya mag-Photoshop. oo, di ba? Natutunan niya mag-Photoshop, di ba? At least may natutunan siyang skill. Sana nag-focus na lang siya sa ganong hobby. Kung gusto lang din naman niya na outlet sa buhay niya. Ayan. So, he was described as, dun sa website na yon, described himself as suffering from delusions. And, ayun. Okay. Parang, parang it's a glimpse into the mind of one Seito Sakakibara. So, one newspaper in Japan na offend sa publicity na ine-enjoy nitong si Seito Sakakibara, and that's when they decided na ilabas yung identity niya. Kaya lumataw yung pangalan niya. Kasi the whole time, he was protected by the law nga. Na Boy A lang ang reference sa kanya sa news. Pero itong newspaper na to, nainis sila dun sa ginawa niya. Sila nag-release ng pangalan niya, which is Shinichiro Azuma. Okay. Ayun. So, they decided that the people of Japan should know the identity of one of its most notorious criminals. Nirelease na yung pangalan niya, yung trabaho niya, kung saan siya nag-work. As in, doxing levels ang ginawa nila sa kanya. As an adult na siya nito, no? Parang second life na niya. Okay. Yun, yung lumabas yung mga pictures niya sa website. Okay. After nun, parang nainis yung newspaper. Ayun. I see. Pero So, 'di ba, ni-release na rin naman during trial yung hindi, name. Boy A lang ang reference sa okay. kanya doon. Sige. Hindi nila siya pinapangalan kasi yun nga, juvenile siya. So, he faded again from public life after noon. Nagtago na naman siya. And that's what we know about him.
up to this point. That's a story of Seito Sakakibara, the boy who killed children and Mm. relished in giving details and profiting from his crimes. Shit. Maraming salamat, Glenn, for retelling us the story of the Kobe killer. Ayan, sa Wow. mga na-trigger, pasensya na po kayo sa sa violent nature ng topic today. Ng show. And Oh, ayan. mm, Welcome ng po sa show. Cripsilog. And Ay. minsan natatawa kami sa mga sarili namin, hindi po dun sa Hindi sa mga victim most especially, 'di ba? Pero ayan. Anong masasabi mo about Seito Sakakibara? Anong difference or anong pagkakapareho niya sa ibang mga Um, serial killer, mga ang usual? mga na-note ko dito, one, good background based sa sinabi mo. Kasi mostly ng mga killers natin, hindi maganda yung childhood, 'di ba? Gulpe, abused in a lot of ways, nauntog, mga ganyan, may head trauma, 'di ba? Pero siya, based sa kwento mo, parang maganda yung buhay niya as a kid, 'di ba? So parang you'd wonder saan nanggaling, 'di ba? Bakit? Parang yung iba, Oo. kung masasabi mo may excuse yung ibang mga killer kasi unhappy childhood. Pero siya hindi kasi, 'di ba? What's your Ganun. excuse? Oo. Tama. Nung Wala siyang sinab history ng mistreatment. Oo, wala siyang history na gano'n. Nung nakita ko yung picture ni Jun Hassett, ta's nakita mo how sweet of a young boy he is. Parang naisip ko na parang, ay ano 'to, ito yung victim niya kasi hindi niya kaya. Hindi at that time, iniisip ko adult pa 'to, hindi ko naisip na bata si Kobe killer. Parang iniisip ko sa kanya, ay walang kwenta 'to kasi ito yung victim mo kasi ito lang yung kaya mo, parang gano'n. Ta's biglang na-realize, okay, bata din pala yung yung killer. Yun. Ay, Yun nga. may sasabihin ka ba? Um, Akala ko okey. Ako naman, what struck me dito sa case na to was, I was imagining, what if isa ako dun sa mga, audience or nung panahon na yon. Kung halimbawa nasusundan mo to sa How news. oo. Halimbawa, nasundan mo na may pinatay, may nakitang napugutan ng ulo. Of course, you're waiting for details, di ba? And then 1 month after, they would say na nahuli na yung suspect. Syempre, masaya ka, nahuli na. Only for them to tell you na bata rin yung may gawa. So parang, di ba, yung shock nga nun. Tapos, what are the repercussions? Parang, hindi tayo makakapagbigay ng full extent ng punishment kasi bata rin yung may gawa. Tapos, imagine all the discussions and yung conversations that it gave birth to nung time na yun. Oo. Siguro, parang ito yung laman siguro ng nun, ng mga balita dati, yung child killer. Ayun. Tsaka naiintindihan ko yung public outrage na parang, kebs kung bata 'to, 'di ba? I-ano natin sa kanya, i-apply natin sa kanya yung yung para sa Yung adult na trial. Pero ewan ko. Kasi parang nandun din naman ako sa side na baka, 'di ba nga sabi mo namatay lola niya, namatay aso niya. Parang naisip ko na baka kailangan niya lang ng kausap. I'm oo not sure nga kung eh. nakakausap siya ng mga parents niya, 'di ba? How do you feel ba? Ganyan. Comfort, 'di ba? Baka kasi alam mo yun, nagkamali lang ng path na tinake yung bata. Siyempre, we're talking about sa Kibara na as a kid, hindi na siya yung as adult. Nung time na ginawa niya yung Tama. crime. Na baka Parang, nagkamali lang siya. May isang decision lang siyang nagkamali. Ganun. And ayun. Another one yung siya yung nagbigay ng nickname niya. Siguro dahil bata nga siya. Naalala ko tuloy kasi nga, 'di ba, during nung kabataan din naman natin, dumating din naman tayo sa phase na black tayo, na imo tayo, ganyan. Yung phase, I mean, curious ako sa high Gen Z school. ba, dumaan din yun? Yung bang parang, anong tawag doon? Yung emo phase. I'm not sure kung may Rebellious, emo, rebellious phase, oo, yung mga ganyan. So, yung sa mga kanya lang, medyo gusto extreme. tumblak. 'Di ba? And acted on it. Tayo kasi, hindi. Ayun. Feeling ko, medyo na-inspire siya ng Zodiac. The way he, Zodiac killer? kasi nabanggit yun sa mga na-research kong articles na it reminded them of the Zodiac case kasi yung sumusulat-sulat siya sa Siya, oo. sa Okay. media, yung ganyan.
baka nagko-consume siya ng ganung media before. Tapos, he Ah. thought na that's one way to gain notoriety. Mm. Tapos, nagalit siya nung na-misspell yung name niya. Parang, I there's, see. may ego Another na ano. may ego, oo. Na-hurt yung ego Mm. niya. Another similarity, he started with animals. Ayan, yun yung isang common theme sa mga Yeah. serial killers natin na nagpa-practice muna sa animals and then mag-level up at mag-escalate into humans kasi nga nakita mo na yung thrill sa killing. Correct. Ayun. So, nako. Kayo, pagka may mga, ano ba ma-advise natin sa mga kabataan, kung nakikinig kayo ngayon, stop it. Baka kami pa yun. Talk to somebody, di ba? Kausapin nyo. Kami, di ba? Talk to your friends. Having violent Diba? thoughts. Mga violent thoughts, di ba? Delix yan. Ay, yung isa, yung utter disregard to others, yun na lang siguro. Another one din. No? Parang nan-note ko sa kanya. Yung kahit patay na yung disrespect na inabot ng mga victims niya. Totoo nga. Ayun. Na parang there's something wrong din talaga with the way he justifies things sa utak. Yung the way he sees other na as yun nga, vegetable, di ba? Yun yung term niya. Na pwede niyang patayin. He can do whatever he want para may control kasi siya over this people. Ayun lang na hindi kasi every human life is valuable. Charot. Hindi kasi syempre may human, 'di ba? A sentient being 'yan, 'di ba? Taray, may pa-sentient ang philosophy. Hindi tayo vegetable. Kung gulay ka, ano kang gulay? Ay, parang gusto ko okra para makatas. Makatas, madulas. Anong gulay ka? Ako, upo. Ay, shit. Laki naman ng upo. Bakit upo? Malaki pero malambot. Ay! Charot lang. Ay, may i-add ka pa ba about Kobe Killer? Wala na. Kuya, say ito sa kibara kung nasan ka man ngayon. Sana maayos-ayos ka na. Yun lang. And mukha naman, kasi 'di ba wala na naman tayo nababalitaang. Tsaka alam mo yun, kung may gagawin siyang something, kilala na kasi siya, 'di ba? Alam mo yung bantay na yung mga tao sa kanya, medyo careful na pag siguro, I can imagine, no, kung nasan man siya ngayon. Go Photoshop siya. Inedit niya yung niya. Di iba na, picture niya. Ano nga ba yun? Procreate na siya sa iPad na siya gumagawa. Uy, na pala, content creator na pala siya ngayon. Tapos, anonymous, hindi natin kilala. Shit. Oo. Nakasubscribe ka na pala sa kanya. Hindi mo alam siya yun. Oh, no. Yeah. Maraming salamat, Glenn, for telling us the story of Kobe Killer. Kayo ba, Creepers? What do you think? Diba? Use #CrypsiloguES or if you have any stories na pang Cripsilog na gusto nyong i-share at babasahin natin sa slide, you may slide into our DM sa Facebook, Instagram, or Twitter. Doon nyo i-share yung inyong story. We are Cripsilog. Tama. Pwede nyo i-send via email. Send ito cripsilog@gmail.com or kung gusto nyong anonymous, you can use Curious Cat. Just search for Cripsilog. Yes, maraming salamat sa mga nag-aano sa atin. Sumusuporta sa atin via Patreon, PayPal, at GCash. Nasa show notes po information if you want to support us. And you may also support us by sharing. We appreciate you guys for sharing the show to your friends, sa story nyo, sa tweets, sa posts. Maraming salamat. Let them know how unglued Cripsilog is. Hindi ko alam. Unglued. You might also want to support Bunk. Just search for Bunk Collective sa Spotify. Ang Cripsilog ay parte ng Bunk. May marami tayong mga fellow bunkmates dyan, mga hosts, mga shows na magugustuhan nyo. Hello to our bunkmates. Yes. Rate us 5 stars sa Spotify pala if you still haven't. We appreciate you guys. Malapit na tayo mag 2K, tama ba? Parang 1.9K na siya. So, yeah. Thank you very much. Sa 5 stars. Ano pa ba? Wala na. Wala na naman. See you. Ay, 1.6 lang pala ang OA ko sa 1.9. Naka-round up naman.
Kaya, para maging 1.9, 5 stars nyo na. So, ayun. Tama. Ayun lang. So, Ay. see you on Thursday for Next another week, slide into our Ayun. DMs episode. Ayun. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. Productivity bitches. Buyers. Bye.